Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, lalo na sa pagitan ng United States, Israel, at Iran, isang kritikal na choke point ang muling napunta sa spotlight, ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang halos 20% ng global oil supply, kaya anumang banta o pagsasara nito ay may direktang epekto sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Ngayon, may mga panawagan mula kay US President na si Donald Trump na ang mga allies ng Amerika ay tumulong sa pag-escort ng oil tanker sa Strait of Hormuz. Pero tanong, kaya ba talaga ito ng Pilipinas? Let's be real. Sa kasalukuyang estado ng ating military capability, lalo na ng Philippine Navy, maraming dahilan kung bakit hindi praktikal, hindi ligtas, at hindi rin strategic para sa bansa ang sumali sa ganitong operasyon. Una, transition phase pa lang ang Philippine Navy. Kung titignan natin ang history ng Philippine Navy, galing tayo sa paggamit ng mga lumang barko, marami pa nga ay World War II era vessels, papunta sa modern naval platforms. Malaking leap ito, pero hindi ibig sabihin ay fully capable na tayo for high-intensity conflict operations. Ang modern fleet natin ay binubuo ng ilang bagong frigates tulad ng Jose Rizal class frigate at ang mas bagong Miguel Malvar class frigate. Oo, modern sila on paper, but capability-wise, limited pa rin. Hindi overnight nagiging blue water navy ang isang bansa. Kailangan ng decades ng investment, training, at integration ng systems para maabot ang level ng US o ibang advanced navies. Pangalawa, limitadong air defense capability. Isa sa pinakamahalagang factor sa escort mission ay air defense. Sa Strait of Hormuz, hindi lang simpleng piracy ang threat, posible ang missile attacks, drone swarms, at fast attack crafts mula isang bansa tulad ng Iran. Ang problema, ang mga barko natin ay kulang sa tinatawag na area air defense. Ang Miguel Malvar class frigate ay nakadesign para magkaroon ng VL Mica, pero as of now, hindi pa ito fully operational. Samantala, ang Jose Rizal class frigate ay umaasa lang sa Simbad RC, na isang short-range, self-defense system. Ibig sabihin, kaya nilang protektahan ang sarili nilang barko sa limitadong radius, but hindi nila kayang magbigay ng umbrella protection para sa ibang vessels tulad ng oil tankers. Compare mo ito sa mga barko ng US na gumagamit ng Aegis combat system na may SM-2 missile at SM-6 missile, ito ay designed for long-range interception at multi-layer defense. Malayo pa ang agwat. Pangatlo, self-defense lang, hindi escort capability. Mahalagang maintindihan ang difference ng self-defense versus area defense. Ang VL Mica at Simbad RC ay para sa self-defense, ibig sabihin, kapag may incoming threat, pwede nilang protektahan ang sariling barko. Pero kung may convoy ka ng oil tankers, hindi nila kayang e-cover ang buong formation. Sa escort mission, kailangan mong bantayan hindi lang ang sarili mo, kundi pati ang ibang vessels, lalo na ang mababagal at vulnerable na oil tankers. Kung wala kang long-range radar at missile systems, magiging liability ka pa kaysa asset. Pang-apat, deployment readiness issues. Isa pang critical na factor ay availability ng assets. Sa ngayon, ang BRP Miguel Malvar, FFG-6, ay wala pa sa Pilipinas. Ang BRP Diego Silang, FFG-7, naman ay nasa Australia para sa exercise Kakadu 2026. Ibig sabihin, kahit gustuhin natin, kulang tayo sa available ships para mag-deploy sa isang malayong conflict zone. At tandaan, hindi lang barko ang kailangan. Kailangan din ng logistics support, supply chain, maintenance capability, at crew rotation. Hindi ito simpleng, padala lang ng barko. Ika-5, geographic distance at logistics nightmare. Ang Strait of Hormuz ay libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Ang tanong, kaya ba ng Philippine Navy na mag-sustain ng operasyon doon for weeks or months? Kailangan mo ng refueling capability, forward operating bases, repair and maintenance support, intelligence and surveillance integration. Ang Pilipinas ay walang ganitong infrastructure sa Middle East. Hindi tayo tulad ng US na may global network ng bases. Ika-6, strategic priority, West Philippine Sea.
Sa halip na magpadala ng barko sa Middle East, mas mahalaga para sa Pilipinas na tutukan ang sarili nitong backyard, ang West Philippine Sea. Dito pa lang, may ongoing tensions na sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung ililipat natin ang ating limited naval assets sa ibang rehiyon, mas lalong magiging vulnerable ang ating territorial waters. Strategically, hindi logical na i-prioritize ang escort mission sa Hormuz kaysa sa sariling maritime security. Ika-7, risk versus reward, hindi sulit. Kung iisipin, ano ang makukuha ng Pilipinas sa ganitong mission? Mataas ang risk ng escalation. Posibleng maging target ng hostile forces. Malaking gastos sa logistics at deployment. Samantalang ang benefit, limited. Hindi tayo major oil importer mula sa Middle East na directly dadaan sa Hormuz convoy system na ito. At kahit may indirect impact, hindi ito sapat para i-justify ang military deployment. Ika-8, alliance support doesn't mean frontline participation. Oo, alay tayo ng United States. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan nating sumali sa bawat military operation. Ang alliance ay may iba't ibang forms. Intelligence sharing, logistics support, diplomatic backing. Hindi lahat ay kailangang combat deployment. At sa kasalukuyang estado ng Philippine Navy, mas realistic ang support roles kaysa frontline escort missions. Ika-9, training versus real combat scenario. Ang mga exercises tulad ng Exercise Kakado 2026 na ay mahalaga para sa training at interoperability. Pero ibang usapan na ang real-world combat scenario sa Strait of Hormuz, kung saan may tunay na banta ng missile strikes, naval mines, at asymmetric warfare. Hindi ito training ground, ito ay potential war zone. At huli, national defense first. Sa huli, ang primary mission ng Armed Forces of the Philippines ay protektahan ang bansa. Hindi ang mag-deploy sa malalayong conflict zones na hindi directly related sa national survival. Habang patuloy ang modernization program, darating ang panahon na mas magiging capable ang Philippine Navy. Pero sa ngayon, nasa stage pa tayo ng capability building. Ang idea ng pag-escort ng oil tankers sa Strait of Hormuz ay mukhang simple sa ibabaw, pero sa realidad, ito ay isang high-risk, high-complexity military operation. Sa kasalukuyang estado ng Philippine Navy, limited ang air defense, kulang sa area defense capability, may deployment constraints, at may mas importanteng domestic priorities. Kaya kung tatanungin, kaya ba ng Pilipinas? Ang sagot, hindi pa. At mas mahalaga, hindi rin ito ang tamang panahon para subukan. Mas kailangan ng bansa ang patuloy na modernization, strategic focus sa West Philippine Sea, at pagpapalakas ng sariling depensa bago sumabak sa ganitong klaseng operasyon sa global stage.